Ito pong request TRO ni Bato de la Rosa, binasura po ng Korte Suprema. Ano po ang ibig sabihin po nito? Anytime, pwede na pong arestuhin ng ating ehekutibo sa pamamagitan po ng law enforcement agencies nito, itong pugante na si Senator Bato de la Rosa. Alam niyo kung ilan ang bumoto pabor para po hindi pagbigyan ang TRO na hinihingi nitong si Bato de la Rosa? 9. 5 ang hindi o tumutol at isa lamang po ang nag-abstain. Basahin po natin ang balita kaugnay po niyan. Ayon po dito sa balita ng News 5, denied ang TRO petition ni Senator Bato. Hindi pinagbigyan ng Supreme Court ang hiling ni Senator Bato de la Rosa na temporary restraining order at status quo ante order para harangin ang pagpapatupad ng International Criminal Court arrest warrant laban sa kanya. Nagpasya ang Supreme Court sa botong 951. Nilinaw naman ng korte na nagdesisyon lang sila sa hiling na interim relief. Nakatakda pa nilang resolbahin ang main issues sa pleadings at motions ng mga partido sa kaso. Kaya initially mga tol, ang maaaring lumabas po na interpretasyon ngayon dito sa harapan ng publiko ay valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Katulad po ng sinasabi ng napakaraming mga abogado at taliwas sa kine-claim ng mga abogado ni Bato de la Rosa, ng mga supporter nila at ng mga Duterte. Lalong-lalo na ito pong si Alan Peter Cayetano na hindi po nila kinikilala ang warrant of arrest ng ICC. Malinaw, kinilala po ng Supreme Court so far sa pamamagitan ng hindi pag-issue ng Korte Suprema ng TRO. Puntahan natin mismo ang naging desisyon ng Korte Suprema o yung kanilang press release. Ito po, babasahin ko po sa inyo. In a vote of 951, the Supreme Court denied the prayer for temporary restraining order and or status quo ante order filed by Senator Ronald Bato M. de la Rosa. Senator de la Rosa prayed for a TRO and or SQAO to prevent the DILG, the DFA, the DOJ, the PNP, the NBI, the Bureau of Immigration, the AFP, and the Criminal Investigation and Detection Group from arresting him on the basis of any warrant from the International Criminal Court, red notice, and diffusion from the International Criminal Police Organization, or any foreign judicial or quasi-judicial instrument without a Philippine judicial warrant. In short mga tol, kahit walang judicial warrant mula po sa Pilipinas, pwede na ngayong arestuhin ito pong si Bato de la Rosa. Nasa kamay na po yan ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. The Supreme Court only decided on the prayers for interim relief. The main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. Kaya ngayon, nakakapanghinayang tuloy mga tol na kung talagang ininsist lamang sana ng ehekutibo ang pag-implement ng warrant of arrest last May 11, 2026, kahit nakasesyon ng Senado, wala sanang nagagawa, no? Wala sanang magagawa yung mga nandiyan sa Senado sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano at sana baka nasa Hague na ngayon ito pong si Bato de la Rosa. Unfortunately, dahil nga po nagtatago na siya ngayon, malamang sa malamang baka mahirapan na po ang ating gobyernong maaresto po ito, no? Kung ikukumpara kasi natin si Gerald Bantag, nasabi ko na po ito sa nakalipas po na mga live streaming natin, mababa lamang ang katungkulan nito, no? Nagkaparehas lamang sila sa pagiging Bureau of Correction Director, pero yun na ang pinakamataas na nakuha ni Gerald Bantag. Samantala si Bato de la Rosa, isang senador. Si Gerald Bantag, ganun na nga lang yung nakuhang posisyon sa gobyerno, hindi pa mahuli-huli hanggang sa kasalukuyan, nagtago simula noong 2023 ng labasan ng warrant of arrest, hanggang ngayon, hindi po nahuhuli
ng ating gobyerno. How much more? Ito pong isang senador na dating Chief Philippine National Police. Kaya parang ako, gusto ko sanang maging optimistic dito Pero parang iba ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, sana mali ako, no? At yung mga sinasabi ko ngayon, hindi sana magkatotoo. Pero parang malabo nang mahuli. Ito pong si Bato de la Rosa. Ganun pa man, dapat maging positibo po tayo sapagkat marami po ang naghahanap ng katarungan. No? Pipilitin ko ang aking sarili na maging positibo po dito at sana talaga kinalaunan mahuli ito pong si Bato de la Rosa. Ang ilang kongresista katulad po ni Representative Percy Sendanya ay nagpahayag din po ng kanyang saloobin tungkol po dito. Ayon po sa DZMM Teleradyo Balita, nationwide manhunt versus De La Rosa, nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa otoridad ng nationwide manhunt laban kay Senator Ronald De La Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hirit nitong TRO kaugnay ng ICC arrest warrant. Ayon in particular sa kanya, this should be taken as a go signal by our law enforcement authorities to undertake a full-on nationwide manhunt for international fugitive Bato de la Rosa. There should be no safe quarters for those with blood of thousands on their hands. Kahit ang mga nagkakanlong sa mga pugante ay dapat managot. Sumasang-ayon po ba kayo sa suhestyon nito pong si Congressman Sendanya na dapat maglunsad na po ng nationwide manhunt ang ating gobyerno para maaresto ito pong si Bato de la Rosa? Kung kayo po'y sumasang-ayon, paki-comment nyo na lamang po dyan sa chat area ang pagsang-ayon po ninyo. And syempre, hindi naman makakataka si Bato de la Rosa sa totoo lang mga tol kung walang aberyang nangyari noong May 13, 2026 diyan po sa Senado. Yun po yung nagkaputukan, no? At isa po sa salarin na tinuturo ngayon diyan ay ito pong si suspended Osaa Mau Aplaska. Sa mga nakatapos po nating live streaming, napag-usapan na po natin yung mga ebidensyang tumuturo po sa kanya na unang nagpapaputok sa walang tao namang pinapatamaan o kung anuman. In short, nag-warning shot po siya. At dahil po doon, nakikita ngayon ng CIDG na siya po ay dapat sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 1, 1917 or yung Private Security Act, ano? At saka possibly illegal discharge of firearm. Nakadepende na po yan sa Department of Justice kung paano po nila i-appreciate yung mga ebidensyang inilatag po sa kanila ng ating kapulisan. Pero mariin po yung tinatanggi ni Aplaska. In fact, yung mga CCTV footages na ginagamit po ngayon ng ating otoridad sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa kanya ay pinalalabas niyang ito daw po ay spliced video, no? Mga pinaghati-hati para lamang daw po pumabor sa naratibo ng Malacanang o ng kung sino mang nagkakaso sa kanya. Pakinggan po ninyo ito pong pahayag ni Aplaska dito. Oh, I'm sorry, wala palang audio, ulitin natin. Bakit kaya ganito tong computer ko? Preparing the complete video. Kasi what they did, they spliced the video and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. Yan Narinig ninyo Splice video daw po yon para suportahan ang naratibo nila. Ito po, we are preparing the complete video. Sa bagay, sinasabi niya Tingnan natin kung kaya niya lang i-produce talaga yan. Kasi what they did, they spliced the video and they just selected the videos that will support their narrative. I think it's not correct. Ayon po kay Mau Aplaska, ang suspendidong Osaa for 6 months without pay. Siya po ay sinuspinde kamakailan lamang ng Office of the Ombudsman. So, syempre,
ipinagtanggol po ngayon ni DILG Secretary ang investigasyon na isinagawa po ng ating PNP. Kaya sa balita po ng News 5, ito po ang sinabi ni Secretary John Vic Remulla. May timestamp naman yan, no? May timestamp naman lahat. So it couldn't have been spliced. Malabo daw pong mangyaring ma-splice ito kasi may timestamp naman. Pinabulaanan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang alegasyon ni Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na splice o hinati-hati ang ipresentang videos kaugnay sa Senate shooting incident para suportahan umano ang naratibong hindi under attack ang Senado. Those are direct videos from CCTV from Senate, their servers. May timestamp lahat, giit po ni Secretary John Vic Remulla. At meron pong pagsisiwalat din pong ginawa ito pong si Senator Erwin Tulfo kaugnay po nung nangyari noong May 12 kasi hindi nila matanggap na sinisisi pa ang minority. No, kaya kanina sa pagbubukas ng sesyon, ngayong araw po na ito diyan sa Senado, tumindig po itong si Senator Erwin Tulfo, no? At ayon nga po dito sa balita ng Batas PH, nakakahiya po. Senator Erwin Tulfo urged the Senate leadership to answer the mounting questions over the May 13 gunfire incident, saying the public saw confusion and an atmosphere closer to disorder than democratic governance in one of the country's highest institutions. On May 12, the day before the incident, the new leadership informed the body of the intention to have an all-senator caucus. On May 13, the day of the incident, around 5:02 in the afternoon, it was modified to a majority-only caucus. Anong nangyari? No? Bakit binago ng majority? Bakit binago nito pong si Senate President Alan Peter Cayetano ang una na nilang pinilano na lahat ng miyembro ng Senado ang may caucus? Pero nung araw ng kaguluhan, nagbago ang lahat. Natira na lamang ang majority, 13 sila, kasi sila na lamang dapat ang mag-caucus. O kaya tuloy nagkakaroon ngayon ng pagdududa sa harapan ng publiko. Lumalabas tuloy na parang totoo yung mga sinasabi ng mga nagdududa dito. Katulad ni dating Senador Antonio Trillanes na gawa-gawa lamang ang eksena. Katulad ng sinasabi ni Pebbles Talaquera na kwento-kwento lang, stage, no, senaryo. Ayun pa po dito, naturally, members of the minority who are no longer part of those deliberations eventually went home, dagdag po ni Senator Erwin Tulfo, to suggest the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Ipinagtatanggol dito nitong si Senator Erwin Tulfo ang minority kasi pinalalabas nila na kaya daw po umalis ang minority kasi alam na nila ang mangyayari. Kalokohan. Kung meron mang nakakaalam ng mga nangyayari na yan at kung mangyayari ng mga panahong iyon, sa aking spekulasyon, malamang sa malamang, si Alan Peter Cayetano yon. Uulitin ko yung mga sinasabi po natin dito. Hindi po aaksyon itong si noon ay Sergeant at Arms Aplasca nang wala pong go signal mula po kay Alan Peter Cayetano. Hindi sila magsasagawa ng anumang armadong aksyon kung walang go signal yan ni Alan Peter Cayetano. Tandaan po natin yan. Kaya kung meron mang nakakaalam talaga, hindi yun ang minority. Normal lang sa minority na sila'y umuwi dahil nga binago eh. Biruin mo, yun ang nakakapagtaka dito. Bakit binago ni Alan Peter Cayetano ang originally caucusana ng lahat ng miyembro noong May 13? Late pa nila itong ipinaalam. Ito yung mga panahon na nagkakandalito-lito na si Bato de la Rosa at nagbigay na ng kanyang Facebook video o nag-post na sa kanyang
Facebook na nananawagan ng vigil o people power sa harapan po ng Senado. Kaya kung meron mang konklusyon dito o espekulasyon na mabubuo, walang kasalanan ng minority. Maaari, baka ang majority pa. Ngayon, kaugnay po ng warrant of arrest na inilabas ng ICC at ang eventual na pag-deny ng Korte Suprema sa TRO na hinihingi nitong si Bato de la Rosa, pakinggan naman po natin ito pong interview sa isa po sa mga tumutulong na abogado sa mga kamag-anak po ng biktima ng extrajudicial killings. Siya po si Attorney Cristina Conti. Pakinggan po natin ang mga impormasyon na ibabahagi niya rito at reaksyonan din po natin. Maraming salamat sa ibinigay mong oras. Ako, ang dami ho nangyayaring, lalo na dyan sa Senado at may isang senador na meron ng valid na supposedly ay, di ba, arrest warrant mula sa ICC at ngayon ay hindi pa rin nahahanap. So, ano ho ba ang nagiging, kasi kayo ho nagre-represent sa mga EJK victims, ano ho ba ang saloobin nila with all this development na isa sa mga co-perpetrator ay still at large? Alam niyo, yung mga biktima, hindi na maikinig. Ito, bago natin pakinggan ito yung hindi nakikita ng mga Duterte supporters at ng mga kung sino mang nagtatanggol dito kay Bato de la Rosa. Lagi nilang nakikita ang karapatan daw ni Bato de la Rosa, ang nararamdaman ni Bato de la Rosa at ng kanyang mga mahal sa buhay. Pero hindi nila nakikita na marami din po ang naghahangad po ng outcome sa reklamo po nilang isinampa laban dito, partikular kay Bato de la Rosa. Katarungan ang hinahanap po nila. May mga damdamin din po ang mga pamilya na ito. In fact, si Bato de la Rosa buhay pa. Yung kanilang mga kamag-anak, wala na. Napakasakit po para sa kanila nun. Kaya dapat malaman ng katotohanan. Pero, paano malalaman ng katotohanan kung yung inaakusahan nagtatago ngayon? Kung walang kasalanan, hindi dapat magtago. Sabi nga ni Ombudsman Boyong Remulla, dati siyang law enforcer. Naging happy pa ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Kaya dapat harapin niya ito. Hindi ka dapat nagtatago, Senator Bato de la Rosa. Senator ba kami? Gusto ba namin maging pulis? Gusto ba namin Oo. tumutok sa kaganapan? Kasi importante para sa isang kaso, bago magtuloy, ay nakuha yung akusado o yung suspect. Sa punto nga nung kay Duterte, hinintay natin na talagang makuha bago magbukas yung kaso. Pero ito kay Bato de la Rosa, ito sana yung pangalawang kaso patungkol sa war on drug na parang ano ba ito? Sayang kung nagpang-abot, halos pareho sila ng schedule. Sayang talaga, no? Hindi kasi na-aresto nung Monday Pero bago natin ipagpatuloy yan, balikan nga natin yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Panoorin natin yung kanyang naging pahayag kanina sa sesyon sa Senado. Mr. President, just a quick manifestation. Sir, go ahead. Mr. President, I'd like to make a manifestation. What happened inside the Senate premises last week is deeply alarming, regardless of which side one stands politically. I know you will agree with me, Mr. President. Many versions of the armed confrontation are now circulating. Statements were made that the Senate was under attack, while the executive denies of any offensive operation. Some claim that the tension was triggered by the recent changes in Senate leadership. There are allegations involving the OSAA, the NBI, and even a speculation that the shooting itself was smoke screen to facilitate an escape or create confusion. And even more disturbing were allegations attempting to implicate the minority just because nakauwi na po kami. With all due respect, Mr. President, on May 12, a day before the incident, the new Senate leadership informed the body the intention to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident, around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Kaya magtatanong tayo, bakit yan binago ni Alan Peter Cayetano? Bakit instead na yung caucus sa lahat ng mga miyembro, naka-schedule na Bakit alas 5 pasado ng hapon noong May 13, araw na nagkagulo sa Senado nung gabi, binago nila?
Anong meron? Ha? Itanong natin sa majority yan, anong meron? Bakit nyo binago? Tapos, ano yung coincidence lang? Nagkagulo, kinalaunan dahil kayo lang na nandoon? Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. But beyond the conflicting narratives, let us not forget the ordinary Senate employees and staff who were caught in the middle of the chaos, mga rank and file, maintenance, security, clerk, media at iba pang empleyadong naipit lamang dahil ginagampanan po ang kanilang mga tungkulin. Yet they were the ones exposed to fear, confusion, and danger inside an institution where they should have felt secured. Some were traumatized, some feared for their safety. Mr. President, hindi po sila scapegoats at lalong hindi collateral damage. At the same time, we must recognize the larger damage caused by this incident. Mr. President, millions of Filipinos and even the whole world watched this unfold in disbelief. They saw the confusion inside one of the highest institutions of the government. They saw conflicting authorities, conflicting narratives, and an atmosphere that appeared closer to disorder than democratic governance. Nakakahiya po sa totoo lang, Ginoong Pangulo. And because the 100% agree ako dyan, mga tol. Yung na-witness po ng buong mundo noong May 13, gabi, 2026, nakakahiya po talaga yan. At nangyari yan under the leadership of Alan Peter Cayetano. Alam niyo kung iba ang Senate President, malamang sa malamang hindi mangyayari po yon, 100% hindi mangyayari. Bakit nangyari? Kasi masyado silang concern dito kay Bato de la Rosa. Overreacting. Ang liwaliwanag, ang NBI hindi aarestuhin ng mga panahong iyon si Bato de la Rosa. Ino-honor ng NBI ang gentleman's agreement nila ni Alan Peter Cayetano sa pamamagitan siyempre ng mga heads ng bawat agency. Si Director Melvin Matibag at saka Alan Peter Cayetano nagkasundo. Sabi nga, usapang lalaki. Pero anong nangyari? Yung usapang lalaki nawala. Dahil po pinatakas nila eventually si Bato de la Rosa. Alam niyo kung hindi nagpabaya sa tungkulin niya itong si Alan Peter Cayetano, hindi makakatakas itong si Bato de la Rosa. Higit sa lahat kung hindi ito tinulungan ni Robin Padilla. Sabuatan silang lahat. Kitang-kita natin yung CCTV kumakalat na ngayon sa harapan ng publiko. Unang lumabas si Robin Padilla, sinundan ng isang babae at si Bato de la Rosa. Yung mga bantay, sumaludo pa. Nagtindig pa sila. No? Tumayo pa sila bilang respeto sa daraan ng mga senador. Tapos pati yung bantay sa baba, wala man lang reaksyon. Malaya nilang pinalabas si Bato de la Rosa. Eh kung may utos mula kay Alan Peter Cayetano, siguraduhin ninyo na hindi makakalabas si Bato de la Rosa. Walang magagawa yung susunod sila sa utos ng Senate President. Eh walang utos marahil ng ganun. Sa kabila ng nakipag-usap siya, usapang lalaki, ika nga, pero baka bading kasi talaga ito kaya walang planong tumupad. Hindi usapang lalaki. Sabi ni Ramon Tulfo kasi, maisingit ko lang ha, o yun ang nangyari. No? Nakakahiya. Biruin ninyo, nagkaputukan nung gabi, tapos madaling araw nakatakas ang international fugitive na si Bato de la Rosa. Totoo. Ang sinasabi dito ni Erwin Tulfo, kayo ba'y nag-agree sa sinasabi niya mga tol? Ako sang-ayon na sang-ayon talaga ako. Paki-comment niyo dyan sa chat area. Kung kayo po'y sumasang-ayon sa sinasabi ni Erwin Tulfo, nakakahiya. Nakakahiya talaga yung pangyayari. the public witness, the public deserves the truth. Nakaabang na po ang taong bayan. And they have been waiting since Monday. Una, ano ba ang legal na basihan sa pagpasok ng mga otoridad sa bisinidad ng Senado kung meron man po? Pangalawa,
nagkaroon ba ito ng formal na koordinasyon sa pamunuan ng Senado bago isinagawa ang operasyon at ano ang naging direktiba ng liderato kaugnay rito? Pangatlo, ano pa mga partikular na aksyon na nag-udyok at naging mitsa ng putukan? Meron bang provokasyon mula sa alinmang panig at aling ahensya o sino-sinong individual ang direktang responsable sa pagpapaputok ng mga baril? Yung mga katanungan na yan ni Senator Erwin Tulfo, nasagot na yan ng investigasyon ng PNP. No? Sino ang unang nagpaputok? Si Major General Mau Aplaska, saka mga USAA. Nagpaputok din ang NBI bilang cover fire. Pero maraming mga putok ang nanggaling sa loob mismo ng Senado at mula po iyon sa USAA lamang. Walang detail ng PNP at ng Marines ang nagpaputok sa loob po ng Senado. Kaya kitang-kita po natin sa mga lumalabas na impormasyon ngayon, yung mga kasagutan sa tanong na yan nitong si Erwin Tulfo. Alam ko po, Ginoong Pangulo, wala po kayo roon. Pagkos kayo po ay nakasalalay lamang sa mga report na ibinibigay po sa inyo. Naiintindihan ko po yun. Pangapat, anong mga hakbang ang ginawa upang masigurong ligtas po ang mga senador, mga empleyado at ang media bago at matapos maganap ang insidente? Ang panghuli, ano-anong mga ebidensya po ang nakalap upang magbigay linaw sa tunay na pangyayari? Ginoong Pangulo, when law enforcement operations intersect with the authority privileges and internal security protocols of another branch of government, there must be clarity, not confusion, restraint, not escalation. Alam ko po na may kanya-kanyang investigasyon ay sinasagawa ang Senado at NBI. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent, and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang... Ngayon, pakinggan na natin mga tol yung dahilan ng pag-iyak nitong si Pia Cayetano. Nagsalita kasi si Senator Risa Ontiveros eh. Ito po yun eh. Pakinggan natin. Salamat po, Mr. President. Mr. President, I rise on a matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President, at dapat lang. But still, this needs to be said. Kapag may nagpaputok ng baril, right here in the people's house, kapag naghasik ka ng takot
sa mga empleyado, sa media, sa security personnel, at sa mga sibilyan. Kapag may na-trauma dahil sa karahasan at umuuwing nanginginig at hindi mapakali sa sariling bahay, lampas na ito sa isyu ng pamumulitika. Pambabastos na yan at pang-aabuso sa lahat-lahat ng ipinagkatiwala sa Senado bilang mga lingkod bayan. As we all know, democracy has always made room for disagreement. But, dear colleagues, hindi na ito political disagreement. Hindi na ito issue ng kampihan. What should trouble us is the manner by which this agreement is being settled, which reflects a broader national discourse that has become more coarse and unforgiving. When aggression is normalized and humiliation is treated as political currency. We cannot have a culture that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. Yung mga pagbabanta, pambibintang, pananakit ng damdamin, hindi yan ang dapat ginagawang sukatan ng tapang. Kahit magkakatunggali sa politika, hindi tayo dapat ganyan sa isa't isa, lalo na dito sa Senado. Hindi ito tahanan ng ganyang kababang uri ng politika. Ngayon, higit sa kailanman, dapat manaig ang ating pagka-Pilipino. I refuse to believe na tayo mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sinumang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, ang mga sakuna, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Lahat tayo tinatamaan at lahat tayo may responsibilidad. At tayo mismo, dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo. Bakit nag-iiyak si Pia Cayetano? Anong dahilan para mag-iiyak siya? Pakinggan nga natin si Cayetano, mga tol. Nag-iiyak. Let me ask first, Senator Marcoleta, would Unahin natin forward natin dito kaya. Yeah. Interpolate or make my own privileged speech today as requested by... Bakit? Kasi nakikita ko sa mga post sa Facebook, parang nasaktan daw siya sa sinabi nitong si Senator Risa Ontiveros. Saan banda? Pakinggan nga natin para magkaroon tayo ng idea dito. the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating Nung teting naman.
Di kaya yata nakikinig ng maayos. Pia Cayetano. Yung tinutukoy ni Senator Risa Ontiveros, hindi tungkol doon sa putukan mismo, kung hindi yung aksyon. Yung aksyon mismo ng Senado ngayon. Butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po, para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Boo! Boo! Kung pwede lang ibu natin eh. Nakanantetin kayo. Pa-live-live pa nga kayo. Di ba? Nagkakaputukan, nagla-live-live pa kayo, tatawa-tawa pa si Amy Marcos. Takot na takot po ako na kailangan ko naman paalam sa mga anak ko. May, At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na-declare na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya na 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin dito. sisihin nyo, kapatid mo. Bakit ka mag-iiyak-iyak dyan? Kasalanan lahat ng kapatid mo yan. Kung walang go signal ni Alan Peter Cayetano, si Mau Aplaska, hindi gagawin ni Aplaska yun. Hindi gagawin ni Aplaska mag-warning shot. Tandaan nyo yan. Sumunod lamang yon. Nagpaalam yon na mayroon silang i-assault. Sa kanya nga mismo nang galing eh. Meron silang aarestuin. Di ba? Bago yung putukan. Oh. Alam nga namang meron silang aarestuin, hindi niya ipapaalam sa Senate President. Tapos ngayon mag-iiyak-iyak ka dito. Masyado ka maramdamin. Hindi naman yung nangyaring putukan ng tinutukoy ni Risa Ontiveros. Hindi ka kasi nakikinig. Naturingang abogado ka. Ang hina ng pangunawa mo. Anyway, kung yan talaga naramdaman niya, wala tayong magagawa. Respeto na lang din natin yung pag-iyak niya. Kung crocodile tears yan, nasa sa inyo yan. Pero ako, hindi nyo naunawaan kung ano sinasabi ni Senador Risa Ontiveros. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw. Ngayon ay May 20, 2026. Lagi nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.